Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na Razhev. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Isang Soviet battalion ang agarang tinipon sa kanilang pwesto, handang magsagawa ng opensiba laban sa isang baryong okupado ng mga Aleman sa kabilang panig ng malawak na kapatagan. Bago magsimula ang pag-atake, mahigpit na nagbabala ang Teniente Commander. Walang sino man ang dapat sumigaw, lalo na ang sigaw pandigmang Ura. Dahil habang mas huli silang matutuklasan ng mga Aleman, mas mataas ang tsansa nilang magtagumpay sa isang biglaang pagsalakay. Hindi nagtagal, sinimulan na nila ang paglusob. Ngulit dahil sa kaba at takot, may ilang bagitong sundalo na sumigaw pa rin ng Ura habang tumatakbo pasulong. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong larangan ng digmaan. Agad itong narinig ng mga Aleman at walang awang binaulanan ng artilyerya ang mga sumusugod na sundalong Soviet. Sunod-sunod na pagsabog ang bumagsak sa kanilang paligid habang patuloy silang sumusulong sa gitna ng apoy at usok, tila isang walang pigil na alon ng kamatayan. Dahil sa malalakas na sigaw ng mga Soviet, agad na nabahala ang mga Aleman sa kabilang panig. Mabilis silang nagtipon, pumasok sa kanilang mga trinchera, inihanda ang mga machine gun at nagsimula ng isang mabagsik na kontra-atake. Sa loob lamang ng ilang sandali, napakaraming sundalong Soviet ang napatay o malubhang nasugatan. Napuno ang larangan ng digmaan ng mga sigaw ng sakit, walang hintong putukan at malalakas na pagsabog ng artilyerya. Isang instructor ang tumulong na tumayo ang isang sugatang sundalo, ngunit makalipas lamang ng ilang segundo, isang bala ng kanyon ang sumabog sa kanilang tabi. Naputol ang ibabang bahagi ng katawan ng sundalo. Isang bagitong recruit na nakasaksi sa pangyayari ang tuluyang nayanig sa takot. Nawalan siya ng ulirat, bumagsak sa gitna ng labanan at histerikal na tumawa, tila tuluyang nabaliw. Patuloy ang walang habas na putok ng mga machine gun ng Aleman. Isang sundalo ang bumagsak sa barbed wire at ang mga nasa likuran niya ay tinapakan na lamang ang kanyang katawan upang magpatuloy sa paglusob. May isa namang kakahiwa pa lamang ng alambre nang tamaan siya ng bala sa ulo, agad siyang namatay. Sa gitna ng kaguluhan, naghagis ang commander ng Granada patungo sa posisyon ng kaaway. Sinamantala ng kanyang mga tauhan ng sandaling iyon at sumugod sa trinchera, nakipaglaban sa mga Aleman sa malupitang sagupaan na katawan sa katawan. Matapos nito, pinangunahan ng commander ang kanyang tropa papasok sa baryo kung saan naganap ang madugong labanan bahay-bahay. Ang kanilang walang ingat ngunit matinding determinasyon ay naghasik ng takot sa mga Aleman. Hindi nagtagal, marami sa kanila ang nagsimulang umatras sa matinding sindak. Samantala, ang recruit na nawalan ng katinuan ay nakaupo pa rin sa gitna ng bukas na lugar, patuloy na tumatawa ng walang emosyon, hanggang sa isang bugso ng putok ng machine gun ang tumama sa isang granadang malapit sa kanya. Isang iglap, tapos ang kanyang buhay. Sa huli, umatras ang mga Aleman at nasakop ng mga Soviet ang baryo. Ngunit kapalit nito ay isang kakilakilabot na sakribisyo. Sa nag-iisang opensibang iyon, mahigit kalahati ng kanilang kumpanya ang nasawi. Sinimulan nilang linisin ang larangan ng digmaan at sagipyan ang mga sugatan. Isang batang sundalo ang nagtago sa isang trinchera, nanginginig sa takot. Unang beses niyang pumatay ng isang Nazi. Nilapitan siya ng isang veterano at inabot ang kanyang kantin upang pakalmahin siya. Ngunit laking gulat ng veterano nang makita niyang may bala na nakabaon sa kantin. Napatitig siya rito, napagtantong ilang sentimetro na lamang ang pagitan niya sa kamatayan at maswerte siyang buhay pa. Samantala, pinag-aralan ng commander ang mapa at natuklasang napapaligiran ng mga Aleman ang baryo sa tatlong panig. Kapag naglunsad ang kaaway ng kontra-opensiba, alam niyang hindi magtatagal ang kanilang kasalukuyang lakas at armas.
Pinaghinalaan niyang may pagkakamali sa estratehiya ng mas mataas na pamunuan, kaya agad siyang nagulat sa punong himpilan at humiling ng dagdag na tauhan at sandata. Ngunit ang tugon ng rehimen ay malamig at walang awa. Panatilihin ang baryo, walang darating na reinforcement, at higit pa roon, inuutusan pa silang tumulong sa pag-atake ng isa pang unit sa kalapit na baryo. Nagalit ang commander ng kumpanya. Kalahati na ng kanyang mga tauhan ang namatay at sa halip na tulong, panibagong pag-atake pa ang ipinat-uutos. Hindi ba't hayagang pagpapadala iyon ng kanyang mga sundalo sa kamatayan? Nang marinig ng commander ng rehimen ang pag-aalinlangan, agad niyang kinuha ang telepono at mariing sinabi, "Wala akong pakialam kung ilang sundalo pa ang natitira sa iyo. Dapat ninyong hawakan ang baryo at tulungan ang kabilang unit sa pag-atake. Direktang utos ito mula sa nakatataas, walang puwang ang pagdududa o pagtanggi." Napuno ng kawalan ng magawa ang commander ng kumpanya. Mulit sa digmaan, ang utos ay batas. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa huli, 2 machine gun team lamang ang ipinadala ng rehimen bilang tulong sa susunod na opensiba. Hindi nagtagal, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake ang kabilang unit laban sa baryong okupado ng mga Aleman. Nang makita ito, agad na inatasan ng commander ng kumpanya ang mga machine gunner na magpaputok patungo sa kalaban. Nalito ang mga gunner. Sa ganoong kalayuan, hindi aabot ang kanilang mga bala at ang pagpapaputok ay maglalantad lamang ng kanilang posisyon. Galit na sigaw ng commander, "Utos ito ng nakatataas, ano bang magagawa ko?" Wala silang nagawa kundi sumunod. Mabilis nilang inubos ang lahat ng bala, ngunit walang itong naging epekto. Dahil sa napakalakas na putok ng mga Aleman, napilitan ang kabilang unit na umakras sa kalagitnaan pa lamang ng opensiba. Hindi lang nabigo ang machine gun support, lalo pa nitong inilantad ang kanilang lokasyon. Malaya nang gumanti ang mga Aleman. Itinuon nila ang artilyerya sa kanilang posisyon at sinimulan ang matinding pambumbomba. Sigaw ng commander, "Magtago sa mga bunker!" Sunod-sunod na bala ng kanyon ang bumagsak. May mga sundalong agad na namatay at marami ang malubhang nasugatan. Sa kabila ng walang humpay na pambobomba, tumakbo ang commander patungo sa field medical station at nakiusap sa mga mediko na samahan siyang sagipin ang mga sugatan. Ngunit paglabas pa lamang nila, isang bala ng kanyon ang tumama sa medical station sa likuran. Isang iglap, 12 ng sugatan at mediko ang namatay. Patuloy ang pagsabog sa paligid. Nagsiksikan ang mga sundalo sa mga trinchera at upang maibsan ang takot, kumanta sila ng mga awitin mula sa kanilang mga probinsya. Nang sa wakas ay tumigil ang pambobomba, wasak na wasak ang larangan ng digmaan. Marami na namang nasawi at lalo pang nanghina ang kumpanyang dati ng lugmok. Agad na tinipon ng commander ang mga pinuno ng platoon. Ipinaliwanag niyang alam na ng kaaway ang tunay nilang lakas at anumang oras ay maaaring maglunsad ng kontra-atake. Kailangan nilang hawakan ang posisyon sa anumang paraan at walang darating na reinforcement. Mula ngayon, sarili na lamang nila ang maaari nilang asahan. Maya-maya, may lumitaw na eroplano ng Aleman sa himpapawid. Akala ng lahat ay panibagong pambobomba, kaya agad silang nagtago sa trinchera. Ngulit sa halip ng mga bomba, nagkalat ang eroplano ng mga pulyeto na nangangakong ligtas at maayos na pagtrato sa sinumang susuko. Tinawanan lamang ito ng mga sundalo. Itinuturing na katawa-tawa at walang hiya ang alok. Ngulit biglang dumating ang political instructor na halatang balisa at mariing inutusan ng lahat na huwag babasahin ang mga pulyeto. Nagbanta siya na sino mang sumuway ay haharap sa hukumang militar. Labis itong ikinadismaya ng mga sundalo.
Araw-araw nilang isinusugal ang buhay sa frontline, ngunit ni kaunting tiwala ay hindi sila mabigyan. May mga sundalong tumayo upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bilang tugon, inutusan ng instruktor ang ilang lalaki na tipunin ang lahat ng pulyeto sa paligid ng baryo at ipasa sa kanya upang personal niyang sunugin. Ngunit higit pang nagpabagsak sa kanilang moral ang katotohanang hindi pa rin dumarating ang kanilang mga armas at pagkain. At sa halip na tulong, nagpadala pa ang nakakataas ng isang espesyal na komisyoner upang bantayan ng labanan. Malaki ang kapangyarihan ng komisyoner. Pagdating pa lamang nito, sinisini niya ang instruktor. Sinabing sa kanyang pagpunta roon ay nakita pa niyang may mga pulyetong nagkalat sa isang bukas na lugar. Diretso niyang hinarap ang commander ng kumpanya at inutos na agad magpadala ng mga tao upang pulutin ang mga iyon. Marihing tumanggi ang commander. Ayon sa kanya, nasa ilalim ng putok ng kaaway ang lugar at hindi niya isusugal ang buhay ng kanyang mga tauhan para sa isang walang saysay na gawain. Dahil sa katatagan ng kanyang paninindigan, nagpasya ang komisyoner na personal na halughugin ang bawat sundalo. Nakaramdam ng matinding kahiyan ang mga sundalo. Isang veterano ang tumangging magpahalughog, hindi matanggap ang ginagawang pangmamaliit. Dahil pakiramdam ng komisyoner ay hinahamon ng kanyang otoridad, binunot niya ang baril, ikinasa ito at itinutok sa ulo ng veterano. Matapos ang mahigpit na pamimilit ng commander ng kumpanya, napilitan ang veterano na buksan ang kanyang uniforme, puno ng hiya. Wala namang nahanap, ngunit hindi pa rin nasiyahan ng komisyoner at ipinilit na isa-isang halughugin ng lahat. Sa huli, may nahanap siyang pulyeto sa isa pang veterano. Ginamit lamang iyon ng sundalo bilang pambalot ng sigarilyo, ngunit tumanggi ang komisyoner na maniwala. Ipinilit niya ng dalhin ng sundalo para litisin. Ang veteranong iyon ang unang sumugod sa baryo noong labanan at kilalang-kilala ng commander ang kanyang pagkakao. Agad niyang tilawagan ang commander ng rehimyento upang ipakiusap ang kalagayan ng sundalo. Ngunit ang utos ay utos. Anumang paliwanag ang ibigay niya, iginiit ng commander ng rehimyento na sumunod siya sa alitungtunin. Sa huli, wala silang nagawa kundi panoorin habang inaaresto at inilalayo ng komisyoner ang veterano. Ilang hagbang pa lamang ang kanilang nalalakad nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril ng mga Aleman. Tinamaan agad sa hita ang bagitong komisyoner. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang veterano upang iligtas siya. Kinaladkad papunta sa isang bunganga ng pagsabog at nailigtas ang kanyang buhay. Ang bodyguard ng komisyoner na nanginginig sa matinding takot ay nakadapa lamang sa tabi nila, hindi makagalaw. Sa kabila ng kanilang naging alitan, tinulungan pa rin ng veterano ang komisyoner na balutan ng sugat. Ngunit sa halip na magpasalamat, pinagmurahan pa siya ng komisyoner. Itinutok ang baril at binalaang huwag mag-isip na tumakas. Dahil sugatan ng paa ng komisyoner at sarado pa rin ang daan dahil sa putok ng kaaway, wala silang ibang magawa kundi maghintay hanggang gumabi. Pagsapit ng dilim, paulit-ulit na ibinubulong ng komisyoner sa kanyang sarili na lahat ng kanyang ginawa ay para sa batas. Hindi raw niya maintindihan kung bakit kinamumuhian siya ng lahat at bakit may mga dumudura pa sa kanya. Tahimik na ipinaliwanag ng veterano na dahil iyon sa kanyang pagiging matigas at walang pakiramdam, hindi marunong umangkop sa sitwasyon. Sa digmaan, ayon sa kanya, mas mahalaga ang samahan at pagtitiwala ng mga magkakasamang sundalo kaysa sa pagsunod sa isang malamig at walang pusong batas. Hindi ito maunawaan ng komisyoner at kinuwestiyon pa ang veterano. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpaiwan sa kanya ng walang maisagot. Tahimik silang dalawa, nakatingala sa kalangitan. Biglang may narinig silang nagmamadaling mga yabag, isang night attack ng mga Aleman. Agad silang dumapa at nagkunwaring patay. Sa mismong tabi nila, naglatag ng machine gun ang mga Aleman habang ang kanilang mga kasamahan sa baryo ay walang kaalam-alam sa nalalapit na panganib. Sa dilim, mabilis na kumilos ang veterano. Tahimik niyang pinatay sa kutsilyo ang dalawang Aleman, saka kinuha ang kanilang machine gun at nagpaputok mula sa likuran.
biglaang putukan ay nagising sa mga natutulog na sundalo at agad silang sumali sa labanan. Nabigla ang mga Aleman at mabilis na napuksa. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Biglang sumugod ang mas malaking puwersa ng Aleman. Ang naunang pag-atake pala ay paunang unit lamang at ngayon ay ang pamunahing puwersa na ang sumusugod. Dahil sa napakalakas na kalaban, mabilis na nabutas ang depensa ng mga Soviet. Agad na iniutos ng commander ng kumpanya ang pag-atras, iwan ang mga unahang posisyon at ipagtanggol ang baryo, ang huli nilang linya ng paglaban. Habang umaatras sila, nag-uusap-usap ang mga sundalo. Kung hindi dahil sa babala ng veterano, matagal na sanang nalipol ang kanilang unit. Matapos ang maghapong magkasama at masaksihan ng kanyang tapang, tuluyan ng naunawaan ng komisyoner ang tunay na pagkatao ng veterano at ang kalupitan ng digmaan. Sinabi ng komisyoner sa veterano na umalis na siya. Aniya, nakabayad na ang sundalo sa kanyang mga kasalanan at ang kanyang sariling sugat ay magiging pabigat lamang. Ngulit hinding-hindi iiwan ng veterano ang kanyang mga kasama. Hinila niya pataas ang komisyoner at ang bodyguard, inalalayan silang papunta sa punong himpilan ng rehimen. Hindi pa sila nakakalayo nang natiktikan sila ng isang ambush ng mga Aleman. Tinamaan ng bala ang veterano at agad silang namatay. Nayanig sa takot ang bodyguard. Hinugot niya ang isang polyeto, lumuhod sa lupa at nagmakaawang patawarin siya, sinasabing handa siyang sumuko. Ngunit hindi naniwala ang mga Aleman. Pinulot nila ang isang baril sa lupa at iniutos sa kanya na patunayan ang kanyang katapatan, patayin ang sarili niyang opisyal. Nanlaki ang mga mata ng komisyoner sa matinding pagkabigla. Marami siyang pinaghinalaan, ngunit ang pinakatiwala niya pala ang siyang tunay na duwag. Sa pagnanais na mabuhay, dahan-dahang itinaas ng bodyguard ang baril at itinutok ito sa kanya. Tumingin ang komisyoner sa veteranong namatay na kanyang pinagsamantalahan, saka nung ngumiti. Hindi matiis ng kanyang sariling duwag na pagkatao, kaya pinili niyang kitilin ang kanyang sariling buhay at agad namatay ang komisyoner sa lugar na iyon. Isang sundalong Soviet na hindi nakalikas ay nagtago sa isang basement. Marunong siyang Aleman at narinig ang plano ng kaaway. Hindi plano ng mga Aleman na direktang lusubin ang baryo. Iahanda nila ang isang malawakang pambombomba gamit ang mortar. Tahimik na umiwas sa basement ang sundalo at nagmadali pahuwi sa baryo upang iulat ang balita sa commander ng kumpanya. Kung hindi sila tatakas ngayon, lahat sila ay mapapatay. Gumawa ng head count ang commander. Sa buong kumpanya, 32 lalaki na lamang ang natira. Patuloy na hawakan ng baryo. Ibig sabihin, walang saysay na pagpatay sa sarili. Ngunit ang utos mula sa nakatataas ay ipagtanggol ito hanggang sa huling lalaki. Hindi matiis ng commander na makita ang kanyang mga tauhang namamatay ng walang kabuluhan. Kaya pinili niyang hayaan ng instruktor na pamunuan ng iba sa pag-alis, habang siya at 2 veterano ang mananatili bilang representasyon ng kumpanya at patuloy na lalaban. Ilang minuto pa lamang, isang flare ang pumasok sa gabi. Habang pinangungunahan ng instruktor ang pag-alis ng mga lalaki, naglatag ang mga Aleman ng dosen-dosenang mortar, bumalot sa baryo sa walang humpay na pagsabog. Pagkatapos ng pambobomba, nasunog ang baryo. Isa sa mga veterano ay namatay sa pagsabog. Nagsimula nang maghanap ang mga Aleman sa mga labi ng baryo, ngulit nakatago ang komander na may nakaset up ng machine gun. Sa isang malupit na bugso ng putok, maraming kaaway ang napatay. Ngulit ang sitwasyon ay walang pag-asa. Alam nilang walang saysay na ipagpatuloy ang laban. Kaya nagpasya ang 2 nakaligtas na umatras. Nang bumalik ang natirang kumpanya sa punong himpilan, hindi sila sinalubong ng papuri o ginhawa. Malupit silang pinagalitan ng komander ng rehimen. Hiniling niyang ipaliwanag kung bakit sumuway at umatras ng walang pahintulot at iniutos silang bumalik sa harap upang tubusin ang kanilang pagkakulang. Nagalit ang komander ng kumpanya. Sinabi niya na ang pagbabalik sa baryo ay pagpapadala sa kanyang mga tauhan sa kamatayan. Hindi sila takot sa sakripisyo,
ngunit hindi nila matatanggap na mamatay ng walang dahilan. Wala nang ibang pagpipilian kaya tinawag siya ng komander ng rehimen sa tent upang sabihin ang buong katotohanan. Mula noong sinakop nila ang baryo, akala ng mga Aleman sila ang pangunahing puwersa ng Soviet. Natuklasan ito ng nakatataas at sinadya nilang utusan silang hawakan ng baryo at tumulong sa karagdagang opensiba. Ang tunay na layunin? Linlangin ng mga Aleman na ito ang pangunahing hukbong Soviet. Ngayon, napaniwala ang mga Aleman, pinokus ang malaking puwersa para sa lakayin ng baryo habang ang totoong pangunahing hukbong Soviet ay nagsagawa ng sariling opensiba sa ibang lugar. Ang tungkulin ng unit ng kumpanya, hawakan ng mga Aleman upang makamit ng malaking hukbo ang tagumpay. Sa wakas, naiintindihan ng komander ng kumpanya. Ang kanyang unit ay ginamit bilang cannon fodder, kaya hindi dumating ang reinforcement at supply. Pagkalipas ng sandali ng intensibong pagkadismayo, tinanggap niya ang utos. Sa huling eksena ng pelikula, pinamunuan ng komander ng kumpanya ang kanyang mga tauhan pabalik sa baryo nang hindi lumilingon. Wala nang nagsalita. Lahat ay alam. Sa pagkakataong ito, walang pagbalik pa. Sa digmaan, minsan, iilan lamang ang kailangang magsakripisyo para sa tagumpay ng nakararami. Ito ang labanan ng Rizhev, kilala na meat grinder ng digmaan. Isa sa pinakamalungkot na labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagdulot ng mahigit 2 milyong casualties sa magkabilang panig, kung saan nalugi ang Red Army ng higit sa 1 milyong sundalo, 4 na beses na higit pa kesa sa mga Aleman. Ngunit ang labanan ng Rizhev ay natabunan ng labanan ng Stalingrad at kakaunti lamang ngayon ang nakakaalam na nangyari. Sa katunayan, napakahalaga ng kampanya ng Rizhev sa Eastern Front, napigilan ng malaking puwersa ng Aleman at nakatulong sa tuluyang pagkawasak ng German 6th Army. Kung walang Rizhev, malamang ay wala ring tagumpay ng Soviet sa Stalingrad. Para sa mga nakipaglaban sa labanan, numero lamang sila. Ito ang malamig at walang habag na realidad ng digmaan, kung saan walang lugar ang awa at init ng puso. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.